Okay, so today, pag-usapan naman natin ngayon is yung direction of line. So marami sa mga civil engineering students, ito yung isa sa mga topics na talagang nalilito sila. No? Try natin i-dissect and try natin himayin ano nga ba yung iba't ibang aspect at iba't ibang principle ng direction of lines and why is it important in fundamentals of engineering surveying. Okay? So, sa direction of lines, meron kayong mga angles na may encounter, mga horizontal angles na may encounter, specifically yung tinatawag natin na bearing. The bearing, or B, refers to the acute horizontal angle. Pwede siyang ma-observe from either or north or south. So, pwede siyang ma-observe from either north or south. So, kapag sinabi nating bearing, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, i-try natin ilagay siya sa ating Cartesian plane. So, kung mga direction ng lines natin ay nandito, we have this here, 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 and here. Okay? Sabihin natin, this is your north, this is your south, this is your east, and this is your west. Point A, point B, point B, point C, and point D. So, saan ba natin matatagpuan yung ating mga tinatawag na bearings? So, ang sabi, ang ating daw bearing ay na-observe from either north or south. So, pag sinabi nating north or south, yung angles natin, makikita lang natin naglalay within the north and south reference meridian. Okay? So, ang bearing sa makatuwid ay matatagpuan natin here. These are the bearings. Again, wala tayong bearings na makikita. Naglalay sa ating horizontal line which is yung west at saka east natin. Lahat yan nasa vertical line lang natin. So, ang bearing ay itong mga ito. These are your first bearing, second bearing, third bearing, and your fourth bearing. Okay? So, pag sinabi naman natin na azimuths, so meron pa tayong isang angle na kinukuha dito, which is called the azimuths. Ang azimuths naman ay ma-observe natin, horizontal angle din siya. Clockwise from any reference meridian. Okay? So, ibig sabihin, north and south lang ulit ang ating magiging reference meridian dito. Okay? So, ina-observe natin siya, north and south lang. So, to avoid confusion, mahalaga na ini-state sa ating problem kung saan kinuha yung observed meridian natin, north or south ba siya. Pero in my case, lagi kong sineset yan sa ating north, laging north ang ating nagiging reference meridian. Okay? Try natin siyang i-draw naman ngayon sa ating Cartesian plane. Okay? This is your lines. And then, yung bearings mo, ito ulit, A, B, C, and D. This is your north, south, east, and west. And then, yung bearings mo located here, 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 and dito. Okay, so, paano naman natin kinukuha ngayon yung tinatawag natin na azimuths? So, kung ina-observe natin siya from any meridian, or in this case, iset natin siya, ang reference meridian natin is north. Okay? Kung kukunin natin yung azimuth ni line A, kunin natin yung azimuth ni line A. So, yung bearing at saka yung azimuth, 1 is equal. Therefore, the azimuth, bearing 1 are equal. Kasi from the north, papunta dun sa ating line A, equal na silang dalawa. Next, from north, papunta naman tayo kay line B. So, para makuha naman natin yung ating azimuth dito, gawin natin,
is yung 180 degrees i-minus natin sa bearing 2 kasi ito ay 180 degrees. So, makatuwid, para makuha natin yung azimuth 2, 180 degrees minus bearing 2. Next, from the north, pupunta naman tayo ngayon doon sa ating third line na C. So, paano naman natin makukuha yung azimuth 3? So, kung this is 9, 18, 180, i-add natin ngayon yung bearing 3. So, azimuth 3 is equals to 180 degrees plus yung ating third bearing. And lastly, para makuha natin yung huling azimuth mula dito papunta doon kay line D, meron tayong B4 at ito 9, 18, 180, 270. This is 360 degrees. So, para makuha natin yung azimuth 4, yung fourth azimuth natin, 360 degrees minus the fourth bearing. Makatuwid, ganito lang kumuha ng mga azimuths. Yung catch lang dito, kapag unang pinakuha sa inyo yung bearings, pero nagkamali kayo ng bearings na kinukuha, ang nagiging implication lang niya, when it comes to the azimuths, mali na din yung makukuha mo. Kasi heavily reliant siya kung tama yung bearings na na-compute mo doon sa ating direction of line. So, ganun lang naman siya kadali. So, para mas maintindihan nyo, magbibigay tayo ng ating sample problem. And dito sa ating sample problem, pinapakuha sa atin, let's determine the forward bearing of the sides of the given traverse. So, pag sinabi natin forward, from A, papunta kay B, papunta kay C, papunta kay D, papunta kay E, at papunta kay F. So, forward bearings lang ang kukuhanin natin. So, ang gawin natin dito, ang binigay dun sa ating traverse, binigyan tayo ng bearing na north 41 degrees and 35 minutes east. So, i-drawing natin siya. Okay, drawing natin siya. Ang location ng ating A ay dito. So, isi-set natin siya. Ang gawin natin, mag-consider natin at B. Okay, at line B dito, ang gawin natin, i-cut natin ito. Cut, cut, and then ilagay natin siya dito sa ating Cartesian plane. Pagka-cut natin, ito yung ating AB. At ito ngayon yung ating line BC. Okay? So, meron tayong azimuths ngayon. Sige, ayusin ko lang yung drawing. Okay? Kung meron tayo ngayong line na ito, mga lines natin na to, this is A, B, and this is your C, and then, ito ngayon yung bearing na hinahanap natin. Okay? This is the bearing of BC. Meron tayong bearing ni BA, which is yung AB natin. Okay? Na 41 degrees, 35 minutes. Okay? How do we determine naman ngayon yung pinapahanap sa atin sa problem? So, ang pinapahanap sa atin sa problem ay bearing ni BC, pero kung mapapansin nyo, ang na-consider natin ay dalawang quadrant. So, this is equal to 180 degrees. 90 degrees and 90 degrees, 180 degrees. So, to solve for the bearing ni BC, gawa tayo ngayon ng equation. Kapag inad natin lahat ng nasa loob, namely, the bearing of BC plus bearing ni BA plus yung interior angle natin dito. What is our interior angle? 129 degrees and 11 minutes. So, i-add natin yan, 129 degrees and 11 minutes. Equal yung lahat sa 180 degrees kasi na-cover niya ay dalawang quadrant. So, i-substitute natin yung mga values. Bearing ni BC, yun yung nahanap natin. Plus, yung bearing ni BA na 41 degrees and 35 minutes. Plus, 129 degrees, 11 minutes. Equal to 180 degrees. So, isa lang ang unknown natin. Masasolve natin yung bearing ni BC. At yung bearing ni BC is equal to 9 degrees, 14 minutes. But wait, ano ngayon ang direction ng ating bearing? Okay? Kung ito yung ating north, south, east, and west, ang direction ng ating bearing ay naglalay within the north and west. So, north, west ang ating magiging direction.
At yan ngayon, yung sagot natin sa unang bearing ni BC. Next, ngayon naman, i-consider naman natin is yung C. Kay point C, i-cut ulit natin si B at si D. Ayan. Sige, at C, drawing natin siya. Okay. So, i-drawing natin yung nakuha natin kanina. This is your bearing ni CB at point C to. And then, you have yung sa D naman, ang magiging location nyo naman ay dito. Okay? Haba. Okay? So, ilagay na natin ngayon yung mga variable na meron tayo. This is bearing ni BC. Okay, tatawagin din natin bearing ni CB. Since ito ngayon ay point C, this is point B, and this is point D. Okay, so CB na yung magiging direction natin sa kanya. Okay, next one, we have CD, at ang kanyang bearing ay maglalay dito. So, this is the bearing of CD. Okay, ngayon, meron tayong interior angle. Ang ating interior angle, mula dito hanggang dito. At ang interior angle natin ay 88 degrees and 35 minutes. So, kapag ganyan, so isulat natin, this is north, south, east, and west. So, ano ngayon yung na-cover ng ating mga angle? So, ang na-cover ng angles natin is yung buong 88 degrees and 35 minutes lang. Kaya hindi na natin kailangan i-add siya sa 90 or sa 180 degrees kasi nga, hindi naman siya kumover ng buo. Okay? So, ang gawin natin, para makompute natin yung bearing ni CD plus lahat ng ano natin, bearing ni CD, equal lang yan ngayon doon sa ating interior angle na 88 degrees and 35 minutes. Okay? So, substitute natin yung given values, sinahanap natin sa bearing ni CD. Meron tayong bearing ni CB na 9 degrees and 14 minutes equals to 88 degrees and 35 minutes. There you go, makukompute mo yung bearing ni CB, which is equal to 79 degrees and 21 minutes. Ano naman ngayon ang magiging direction ng ating line? So, ang direction ng line natin, naglay siya sa south, papunta siya kay east. So, therefore, ang ating bearing, ano pala tayo? Kay bearing ni CD. So, naglay siya kay south, papunta siya kay D. So, ang magiging direction ng ating line ay south-west. So, this is now our answer for the second bearing, which is yung second forward bearing natin na bearing ni CD. Okay? Next. Mag-consider naman tayo, tapos na tayo kay A, B, C. So, i-consider naman natin si D, tapos mag-cut tayo dito. Okay? At C. Okay, drawing natin yung ating Cartesian plane. We have, ano yung mga lines natin? Pagdating natin dito. We have yung bearing ni DC kanina. Kung nandito siya kanina, i-extend lang natin. Nandito na siya ngayon. Okay? So, this is your first bearing. And the second line naman natin is kay DE. Kay DE naman, ang magiging location nyo naman ay dito. Okay? So, i-include natin yung hinahanap sa atin. Meron tayong given na bearing ni DC. So, this is point C. This is point D. This is point C. And this is point E. Okay? So, ito naman ngayon yung bearing ni DE. Okay? Ang interior angle natin ay binigay. So, our interior angle is this one. At ang interior angle natin ay 132 degrees and 30 minutes. Okay? So, paano naman natin ngayon sasagutan itong pangatlo? Okay? So, at point C, gawin natin, lagay natin ulit yung mga, ano niya? This is north, this is south, this is east, and this is west. Okay? Para sa bearing ni DE, ang gawin natin, mag-equate tayo ngayon. Okay? So, bearing 180 degrees, titingnan natin dito, this is 2. So, 180 degrees yan.
I-add natin ngayon kay bearing ni DE para nang sa ganon, maging equal siya sa interior angle naman. Okay, so sa interior angle naman natin, na ito, plus sa bearing naman ni BC. Okay, so ganon ang gawin natin para maging equal silang dalawa. Okay, so bearing ni DE plus natin sa 180 degrees, equal din yan sa kabilang side naman, which is yung interior angle natin, 132 degrees and 30 minutes plus natin sa bearing ni BC. Okay? Substitute natin lahat ng given values. Bearing ni DE yung nahanap natin plus 180 degrees equal sa 132 degrees and 30 minutes plus yung na-compute natin na bearing ni DC kanina, which is 79 degrees and 21 minutes. Ngayon, isa lang ang missing value natin, makukuha natin yung bearing ni DE, and that is equal to 31 degrees and 51 minutes. Ano ang magiging direction niya? Ang DE natin ay nag-lie sa ating south at west. Therefore, ang magiging direction niya ay south-west. Ito ngayon, yung ating pangatlong bearing, forward bearing. Okay, again, so sa mga nalilito dito, no, madalas kasi maraming nalilito dito. Tingnan nyo lang mabuti yung ating figure, no. Kung ito, mapapansin nyo, 180. So, para maging equal yan, yung 180 dito, ito, i-add lang natin sa bearing ni DE. Okay? Yun yung first equation natin. Equal din yan dito sa line na to or sa interior angle na to plus the bearing ni DC. So, equal silang lahat. Kaya nang sa ganon, makukompute natin yung ating problem. Okay? Next, at point D naman. So, dito naman tayo kay point D. Point D pala to, sorry. So, this is point D. And this is point D and at E. Okay? So, at E, i-drawing naman natin ulit siya ngayon. Okay? So, i-cut natin ito. Yan, i-cut natin yan. So, pag dinrawing natin siya, yung kanina, bearing ni DE nasa baba, ngayon, tataas na siya. Nandiyan na siya. Pag in-extend natin. And then, yung bearing naman ni EF ngayon, ay matatagpuan natin dito. Okay? So, isulat natin yung mga bearings natin. This is bearing ni, this is point E, this is point D, and this is point F. So, this is bearing ni DE. And this is bearing ni EF. Okay? So, meron din tayong interior angle. Meron tayong interior angle. Ang ating interior angle ay equal to 100. Ating interior angle ay 135 degrees and 42 minutes. Okay? So, para ma-solve naman natin yung ating bearing ni EF, ganito lang kasimple yan. Bearing ni DE, okay, ito, plus natin interior angle 135 degrees and 42 minutes plus ito, bearing ni EF. That is equal to 180 degrees. Okay? Kasi ito, pag in-add natin yung lahat, 180 degrees siya. So, substitute natin yung mga given values. Meron tayong bearing ni DE. Ang bearing ni DE ay 31 degrees and 51 minutes plus 185 degrees, 42 minutes plus yung hinahanap natin na bearing ni EF equals to 180 degrees. So, bearing ni EF is equals to 12 degrees and 27 minutes. Okay? So, saan ngayon nag-lie ang ating line? Nag-lie siya ngayon sa ating south east. Okay? South is ang kanyang direction. So, south east ang ating
direction. So, ito ngayon yung forward bearing natin sa sa pang-apat na forward bearing natin. At ang pinakahuli, kukunin naman natin yung forward bearing ng FA. I-consider naman natin ngayon yung point F. Okay? At point F, drawing natin siya. Okay? So, ang ating line ng FA, if this nandito, okay? And then, we have FE dito naman sa taas. Sulat natin yung mga given values natin. We have bearing ni F. This is FE. And this is bearing ni FA. So, this is point F. This is point E. And this is point A. May interior angle tayo. May interior angle natin na binigay sa problem ay 118 degrees and 52 minutes. Ngayon, pwede na natin siyang i-solve. So, paano naman natin i-solve? Mag-i-equate ulit tayo. Kailangan natin maging equal yung two sides, no? Since nag-equate tayo ng equation. Equate tayo ng value. So, paano natin may equate yan into the same value? So, ito, kung mapapansin nyo, si bearing ni FE, i-add natin ngayon sa 180 degrees. Equal din siya doon sa ating interior angle na 118 degrees plus bearing ni FA. Okay? So, makatuwid, ganun lang ang gagawin natin. So, bearing ni FE plus 180 degrees, that is also equal to the interior angle na 118 degrees, 15 to 2 minutes, plus natin sa bearing ni FA, which is yung hinahanap natin. Okay? So, bearing ni FE, na-solve na natin yan, 12 degrees and 27 minutes. Plus natin sa 180 degrees, equal 118 degrees and 52 minutes. Plus, yung hinahanap natin na bearing ni FA, makukuha natin yung bearing ni FA, which is equal to 73 degrees and 73 degrees and 35 minutes. So, saan naman ngayon nag-lie yung ating line? So, ito yung bearing ni FA. This is north, south, east, and west. So, nag-lie siya sa south, papunta kay east. So, ang direction niya is south, east. Ito na ngayon ang ating final answer. Okay, so this is the process para ma-solve natin yung mga bearings natin kapag pinapahanap yung mga forward bearing. Okay? Mahalaga lang dito, kailangan pag nag-i-equate ka, make sure that it is equal dun sa kabilang side. Kasi pag hindi yan naging equal sa kabilang side, hindi siya nag-equal sa 0. Hindi niya pwedeng i-equate yun. May mali kayong ginawa. Okay, so ngayon naman, i-determine natin yung forward azimuths of the sides of the given traverse. So, kapag ganito na hindi binigay yung reference meridian nyo, always assume that the reference meridian is north. So, dito, set natin yung reference meridian natin as north. Okay? So, solve natin ngayon yung mga forward bearing. So, forward bearing ni BC, ang umpisa. Okay? So, we have bearing ni BC here. Okay? And then, we have, yan. Huwag na natin isulat yung bearing ni BA kasi hindi naman natin siya kailangan. So, bearing lang ni BC ang kailangan natin dito, which is equal to 9 degrees and 14 minutes. Sabi ko nga, kapag yung kapag yung ating reference meridian from north, south, east, and west, from north papunta dito, iikot tayo papunta doon. So, ano yung magiging equation natin to solve for the azimuth? So, ang equation natin for the azimuth of BC is equal to, since this is 360 degrees, buo yan, i-minus lang natin yung bearing ni BC. Okay? So, azimuth ni BC is equals to 360 degrees minus 9 degrees and 14 minutes. So, your azimuth ni BC is equal to 350 degrees
and 46 minutes. Ito ngayon, yung first forward azimuth natin. Next, drawing natin, susunod, we have azimuth naman ngayon, kukunin naman natin ngayon, yung azimuth ni CD. Okay? So, yung line ng CD mo nandito, yung bearing mo is nandito. Your bearing is here. Okay, kung nasa third yan, ang gagawin natin para makuha natin yung bearing natin dito is itong 180 degrees i-add natin sa bearing ni CD. So, to compute for the azimuth ni CD, that is 180 degrees plus bearing ni CD. Bearing ni CD is equal to, solve na natin yung kanina, which is 79 degrees, 9 degrees, and 21 minutes. Okay, azimuth ni CD is equal to 180 degrees plus 79 degrees and 21 minutes. Azimuth ni CD is equal to 259 degrees and 21 minutes. Ito ngayon, yung second forward azimuth mo. Next, kunin naman natin yung azimuth ni DE. Okay? Kung ito yung line mo, ang line natin ni DE ay nandito. So, your bearing is here. Bearing ni DE is equal to 31 degrees and 51 minutes. So, same case siya dito sa ating pangalawang forward azimuth. So, ang gagawin lang ulit natin dito para makompute natin from north yung ating azimuth is i-add natin siya sa 180 degrees. Okay? So, 180 ay azimuth ni DE equals to 180 degrees plus bearing ni DE. Azimuth ni DE is equal to 180 degrees plus yung ating bearing ni DE na 31 degrees and 51 minutes. So, the azimuth of DE is equal to 211 degrees and 51 minutes. This is now your answer. Okay? Next, i-compute naman natin ngayon yung azimuth ni. Okay, silagay ko lang ulit yung picture. Okay, determine naman natin yung ating azimuth ni EF. Okay, so drawing natin siya ulit. Yung azimuth ni EF ay nandito. Okay, so your bearing is here. Bearing ni EF is equal to 12 degrees and 27 minutes. Okay? Para naman makarating tayo doon from north, ating reference meridian. Okay? So, ang gawin natin, 180 degrees to, i-minus natin sa bearing ni EF. Okay? So, the azimuth of EF is equal to 180 degrees minus the bearing of EF. So, azimuth ni EF is equal to 180 degrees minus, ano ba yung bearing natin? 12 degrees and 27 minutes. Your azimuths ni EF is equal to 167 degrees and 33 minutes. And this is now your final answer. And for the last bearing, and for the last azimuth, para doon sa ating huling bearing, we have FA. Okay, yung direction ng FA mo ay nandaan. May bearing tayo dito ng FA which is equal to 73 degrees and 35 minutes. Okay? From north, yung reference meridian ulit natin, travel tayo papunta doon sa bearing natin na yun. Again, this is 180 degrees minus natin sa bearing ni FA.
your equation for azimuths FA will be equal to 180 degrees minus bearing in FA. So the azimuth of FA is equal to 180 degrees minus 73 degrees and 35 minutes. Your azimuths for FA is equal to 106 degrees and 25 minutes. And there you go. There you have it. Yan ngayon, yung process natin to solve for the azimuths of a given traverse.